Hello, magandang araw sa inyo lahat. So meron tayong pag-uusapan ngayon, 'di ba? May re-reactionan tayong video. Galing ulit kay Sir Jay Costura kasi medyo maganda yung feedback nung last ano natin eh. Bagamat mababa yung views. Pero medyo maganda yung feedback nung isang video natin kay Sir Jay Costura. Maybe siguro i-play ko na lang ito sa hapon, hindi na sa gabi ano. Pero who knows, 'di ba, kung kailan ko i-play ito. Ah, ito ay video ni Sir Jay Costura na ang title ay Masakit na Katotohanan. So i-play na natin 'to mga kababayan ko. Hi sa mga Nostronatics worldwide! Ayan, so na-miss ko kayo ulit, guys. Natigil kasi ang reading ko for a couple of weeks dahil nga sa bagyo. And sana talaga wala nang pumasok na malakas na bagyo kasi sobrang... Di ba napipredict mo naman yan? Ba't mo sasabihin na sana wala nang pumasok? Eh, malalaman mo naman yun, di ba? Kung may parating pa. Anyway, di ba? Hindi, malay mo, ayaw niya lang gamitin yung vision niya. Kasi usually, nagpe-predict to ng may mga pagka-annual prediction niya, ano? Di ba? Pero, hindi, malay mo. Hindi, baka hoping naman siya na, ano, na sana wala nang pumasok na bagyo. Pero, feeling ko, alam niya naman. Kawawa ang ibang tao na nababahaan, di ba? Ngayon may tutulungan tayo, no, si ate. So may dala siyang gamit ng kamag-anak niya or family member niya. Gusto ko din magpasalamat sa kanya sa pagtitiwala niya sa akin. Yan. So hindi ko na lang dahil pwedeng ipakita ang picture. So thank you so much, ate. So ready ka na? Ready na po. Teka, sa mga bagong nakikinig, I'm so sorry do sa mga luma, ano. Pero pag nagre-react kasi ako ng video, gumagamit ako ng mga term na baka malay nyo dito nyo lang sa akin napakinggan. Katulad ng confirmation bias at cold reading. COLD, cold reading. Di ba? Malay nyo, familiar kayo dun sa mga words na sasabihin ko. Pero para sa mga hindi nakakaalam kasi, no, as we go along, i-explain ko yung mga term na gagamitin ko. Dun sa cold reading kasi, ito yung subtle na pagkuha mo ng information dun sa client mo. Na hindi niya alam na kinukuhanan mo pala siya ng information. For example, ganito mga kababayan ko, no? Isa sa mga magandang example ng cold reading, halimbawa, di ba nagpa-book yung client na yan? Tama? Through Messenger. Di ba? Now, doon sa Messenger na ginamit niya ng pagpapabook, ang profile picture niya ay may karga siyang 2 bata. Di ba? So nakita ngayon ni Sir Jay Costura na itong taong ito. For example lang naman to, ano? Hindi ko naman sinasabing ganito. Nakita ni Sir Jay Costura may dala-dala siyang 2 bata na karga. Malamang dala niya yung karga niya. Ngayon, habang hinuhulaan siya, dahil may knowledge si Sir Jay Costura na merong siyang dalawa, pwede niya kasing sabihin na, alam mo, suswertehin ka sa 2 anak mo. Ngayon, yung kliyente naman, magtataka siya, paano nalaman niya na may 2 akong anak? Hindi naman kami nagkwentuhan. 'Di ba? Eh kasi nakita yung profile picture mo na may dala kang 2 bata. Isa kalong mo, isa karga mo, 'di ba? Yun ang tinatawag na cold reading, hindi mo namamalayan kinukunan ka. Next example. Halimbawa, yan nag-aano siya ng baraha diyan. Excuse me. 'Di ba? Nag-aano siya ng baraha, tapos pinakuha kanya ng baraha. Nung inabot mo yung kukunin mo yung baraha, inabot sa'yo, kinuha mo, nakita niya dito may peklat kang malaki. 'Di ba? Or may sugat ka ditong malaki. Tapos sasabihin ni Sir Jay Costura sa'yo habang ni-reading ka, na vision ko recently na aksidente ka, ano. Ikaw naman,
Paano niya nalaman yun? Wala naman akong sinabi sa kanyang ganon. 'Di ba? Magtataka ka. Eh, kahanga-hanga naman yun. 'Di ba? Kasi wala kang sinasabi, pero hindi mo namamalayan, nafe-fail mong ma-realize na kaya niya alam na na-aksidente ka, nakita niya yung peklat mong malaki dito. Yun kasi ang tinatawag na cold reading. Hindi lang naman sa panghuhula ginagawa yan, mga kababayan ko. Pati sa job interview, 'di ba? Pati sa pagkausap mo ang boss mo, or may nililigawan ka, 'di ba? For example, yung nililigawan mo, nakita mo yung notebook na nililigawan mo, may mga picture ng K-pop, 'di ba? Ngayon, ikaw naman, nakita mo yung K-pop na yun, ire-research mo ngayon yun, BTS pala yun. Nakita ko sa ano ng crush ko, sa notebook ng crush ko. 'Di ba? Yun pala, BTS pala yun. Ikaw naman ngayon, pagka dumating na yung birthday niya, riregaluhan mo naman siya ngayon ng malaking poster ng BTS. Matutuwa ngayon yung crush mo. Ang galing mo naman, nalaman mo na na fan ako ng BTS. 'Di ba? Gusto na kita tuloy. Pero hindi alam nung crush niya. Nasilip mo kasi yung yung notebook niya na super fan siya ng BTS, ng K-pop. 'Di ba? Ganun nagwo-work ang cold reading. Lahat 'yan pati nga sa mga customers eh. Alam mo, ginagawa ko din 'yun sa mga customers na pumupunta sa amin. Isang example, may matanda na pumunta sa amin na nagko-complain, 'di ba? Galit na galit yung matanda. Eh, nakita ko yung cup nung matanda, nakalagay doon, war veteran siya. So, iniisip ko, veteran to. Siyempre, ang gusto ng mga veteran, yung lalo yung mga matatanda, purihin mo yung kadakilaan nila nung panahon ng gera, di ba? Doon nagagamit kasi ang cold reading eh. Di, sasabi mo naman ngayon, katulad po niyan, sir, bakas ko namang kayo ay isang taong honorable, di ba? At pinaglalaban nyo po talaga yung tama. Ako po ay naiintindihan ko po yung inyong complain. Siyempre, siya doon, alam niya pala na ako, di ba? Di ba? Na-read niya pala yung, pero hindi niya alam, di ba? Due to cold reading, nakukuha mo yung loob niya. Di ba? Yun lang naman gusto ko malaman. Mga basic po yan. Pagka nasa channel ko kayo, i-explain ko naman kung ano yung mga term na gagamitin ko. Yun lang naman po, pagpatuloy natin to. For my nails, talagang hindi pa ako nakapag-ayos kasi sobrang busy talaga ate. Tapos, hindi pa ako nakakalabas sa amin. Kasi grabe. Sobrang busy talaga. Guys, keep on sharing my vlog para madami pa tayong matutulungan. Mga Nostronatics worldwide dyan. Hindi ko gusto yung as an audience, yung may cut ng cut. Kasi between those cuts kasi, ito makatwira naman tong sasabihin ko, 'di ba? Dahil psychic ka, yan ay hindi siya normal. Kasi yan ay parang may power ka niyan eh. Ang unang kalaban mo pag ikaw ay may third eye or psychic, yung pagdududa ng tao. Kaya yung pag-cut na yon, may art naman kasi yung pag-cut. 'Di ba? Pero pag may nagka-cut na ganyan, syempre, hindi natin malalaman, baka mamaya may biglang isiningit na impormasyon yung kliyente, kinat nila. Tapos lalabas parang 'di ba? Madami ba ako sinasabi? Ayan. So, ang dami nating supporters sa ibang bansa talaga, lalo sa mga OFW. Maraming salamat. So, ready ka na ate? Ready na. Ang pangit ng noise cancelling ng mic nila. Handa mo sarili mo sa mga bagay na
Ipapakita sa akin ng mga baraha. So, this point, hindi pa natin alam kung nawawala ba or patay na yung pinapahula. Kasi wala namang intro. Hindi naman na-discuss sa intro eh. 'Di ba? Na siya ay patay na or hinulaan. Ate, I want you to focus. One card. Thank you. So this is your husband? Opo. Ilan taon na nga siya? 'Di ba? Yung mga tanong na 'yan, innocent, kala nyo inosente 'yan. 'Di ba? Form ng cold reading 'yan. Kaya nga nung abangan nyo yung podcast namin nila Sir Ed. Doon sa channel niya ipapublish 'yun eh. Na-discuss namin 'yan kung ano ba talaga yung dapat attitude ng isang psychic. 'Di ba? Ang psychic kasi dapat hindi ka tanong ng tanong diyan eh. Kasi ikaw dapat ang nagpo-provide ng information sa kliyente mo, hindi yung kliyente ang magpo-provide ng information sa iyo. Akala nyo, hindi, wala lang naman yan eh. Tinatanong yung edad eh. Pero let's see, no? 38. O, 38. Akala nyo harmless na sabi na 38. 'Di ba? Ganito kasi yan mga kababayan ko. May mga bracket kasi na pwedeng sabihin eh. Let's say, halimbawa, kung ang case natin ay nawawala, 'di ba? Pinapahanap yung nawawala, no? Pag sinabi, ilang taon ba? 21 years old po. Or halimbawa, teenager, 18 years old. Pwede kasing ang mangyari, ay ito, nakipagtanan ito. 'Di ba? Kasi common yun sa edad na yun eh. 'Di ba? Tapos magtatanong, nag-away ba kayo nito? Nag-ano ba kayo nito? 'Di ba? Kino-cold reading niya na 'yon. Oo, nag-away po kami. Ay, nakita ko dito parang may sinamahan itong lalaki. Kasi common sa edad 'yun ng mga teenager or yung mga ganong range. Ngayon, dahil sinabi, ilang taon doon? 38 ba? Is your husband? Opo. Ilan taon na nga siya? 38. No, pag sinabing 38, halimbawa, nawawala, yun ang case natin, nawawala. Pwede kasing ang mangyari niyan dahil syempre hindi na applicable na makipagtanan yan, yung 38. Pwedeng ang mangyari yan, may kinalaman sa trabaho yung pagkawala, or may inutangan yan, or merong galit sa kanya, nakinidnap siya, etc. Diba? Yun ang pero pag bata, ilang taon na yan? 5 years old. Pwede yun, yung sinabi ko, yung kinidnap yan, diba? May lalaking lumapit dyan na siya ay sinakay sa van, di ba? Kalimitan ganun kasi men eh. Kaya nasa bracket din niya ng mga edad. Or kahit sa simpleng panghuhula lang, di ba? Ilang taon na ba yung anak mo kasi gusto mong malaman ang future ng anak mo eh. Di ba? Pagka mga teenager, mga 18 years old to early 20s, pwede kasi ang i-reading na manghuhula dyan regarding sa love life ng anak mo. Ay, itong anak mo, maraming nanliligaw, maraming di ba? Pagka mga late 20s na, early 30s, malamang legal na yung pakikipagrelasyon yan. Pwede niya sabihin, mukhang yung boyfriend or asawa ng anak mo ay mukhang siniswerte siya doon, di ba? Pagka yan ay mga mga matatanda na, let's say mga 40s na, interesado na yan sa sa buhay naman sa career naman ng nila. 'Di ba mga 30 years old siguro, mga ganyan, late 30s. Kung saan patutungo ang career nila, mga late 20s o early 30s, 'di ba? Ikaw ay magiging successful sa career mo ngayon, makakapag-abroad ka. Yan ang mga gustong marinig na ng mga ganyang idaran eh. Pag beyond 40 na, yung buhay na ng anak nila yung pwede mong ihula doon. Itong isang anak mo na to, magiging successful ito balang araw. Diba? Nasa age bracket kasi yan.
Yung mga nagsasabi sa inyo na pinagkakakitaan ko itong vlog ni Sir Jay Costura, wala po akong nakukuhang pera dito kasi yung mga music na ginagamit ni Sir Jay Costura dito may copyright. Ipapakita ko lang sa inyo mga kababayan ko. Kasi baka mamaya pinagkakakitaan mo yung ano, ito ha. For example, yung last na na content ko, ineligible yun sa monetization. Di ba? Isa na ba yun? O, ito oh. Kasi may mga ano yan eh. Yung interview na may konting hula. Ayan oh, nakalagay naman din sa na ba yun? Sa monetization niya, ineligible ako. Kasi may copyright yan eh. You know, copyright protected content found. Inaalaw ako ng owner na reaction yung video, pero hindi ko ma-monetize yung video. Diba? Kaya wag niyo sasabihin sa akin na kumikita ka sa paninira. Wala pong kinikita yung video ni Sir Jay Costura sa akin. Anyway, pagpatuloy natin. So, ate ha, hindi ka okay. May malaking tanong sa sarili mo, sa isipan mo. Alam mo, yung mga ganyan na statement, yan yung tinatawag na Barnum statement eh. 'Di ba? Na isa sa mga isa sa mga gateway ng cold reading yan eh. Paano niya nalaman na pag sinabi mo kasing Barnum statement, nag-a-apply yan sa marami? 'Di ba? Halimbawa, ikaw ay may pinagdadaanan ka ngayon. I'm so sure some of you, or baka lahat nga kayo, may pinagdadaanan talaga ngayon. 'Di ba? Pero feeling mo sa'yo sinasabi, pero ako, tingnan nyo ko sa camera, no? Ikaw na nanonood sa akin, may pinagdadaanan ka ngayon. May struggle ka sa buhay mo. May tanong ka na gustong masagot tungkol sa buhay mo. Barnum statement yon. Lahat naman tayo may ganun eh. 'Di ba? Or kung hindi naman tayo lahat, karamihan ganun. 'Di ba? Ikaw, nakikita ko, mahal na mahal mo ang magulang mo. Most of us ganun eh. Kahit na sabihin mong merong iba dyan na galit sa magulang nila, pero karamihan ganun eh. Mahal na mahal nila yung magulang nila eh. Ano yun? Barnum statement yun. Katulad nito, no, yung sinasabi niya dito. Ngayon, paano niya nalaman na ganun? Na sa sarili mo, sa sabi, may malaking tanong sa sarili mo, sa isipan mo. Sa totoo lang, dapat common sense na lang to eh. Kung hindi ganun yun ang huhula sa'yo, hindi na sana pumunta yan sa'yo. Malamang may katanungan yan, kaya yan pumunta sa'yo. Nandun na rin mismo niya kinuha yung sagot yung pagpunta eh. Ano yun? Kasama na sa cold reading yun. Natural, pumunta siya sa'yo eh. May tanong talaga yan. Sa pagkamatay niya? Opo. Okay. Alam niya na agad na tungkol sa pagkamatay eh, no? Titignan ko, ha. Ayun na siya. Lumabas na siya. Oh! Nagulat ako sa pinakita ng mga baraha. So, maaaring masasagot dito ang katanungan ni ate. Maaari pa, no? Lumabas agad ang king, which is partner ni ate. Kung mapapansin mo, ate, ano to? Diamond. Ano nasa isip mo pag diamond? Hindi, dapat ikaw na magsasabi niyan. 'Di ba? Pag nagsalita yan si ate, sasakyan mo na yan eh. 'Di ba? Ito yung no-no, dapat direkta mo nang nire-read. Pera? Yes. Isa sa mga dahilan ng pagkamatay niya
ay pera. Isa sa reason yan. Titingnan natin. Di ba? Isa sa reason. Pero hindi yun ang main reason. Di ba? Kaya sinasabi ko sa inyo, dito nag-a-apply ko ilang taon na eh. Ilan ba edad kanina? 38? Di ba? Pero kung yan ay alimbawa, I do assume pinatay ito siguro. Di ba? Kaya niya nasabi yon. Hindi naman natin alam kung nag-usap sila regarding dun eh. Pero kung halimbawa yan ay early 20s, pwede kasing sabihin ni nakikita ko isa sa reason may may nainggit dyan. Or nagselos doon sa nililigawan niya. Di ba? Pero dahil late 30s na yung regarding na sa pera yung sinabi niya. Bakit? Hindi ko alam kung nagkautang ba siya. Di ba? Yung mga statement na scanning kasi ang tawag doon eh. Hindi niya direkta, laging style niya yan. Minsan napupuna ko kasi yan sa tanong ng tanong, pero hindi na siya nagtatanong ngayon. Ang style na niya, hindi ko alam kung nagkautang siya, hindi ko alam kung pero hinihintay niya mag-react doon sa sasabihin niya. Yung kliyente. Na kung tutuusin, bakit ka magsasabi ng mga bagay na hindi mo alam? Kaya nga pumunta yung tao dyan, dapat alam mo. Tamo ha? Ini-scan niya yung tao, hinihintay niya yung reaction. Mga dahilan ng Kung ilan dun yung parang ganito yan may hawak-hawak siyang isang kumpol na batong maliliit, tapos merong bote ng mineral water sa harap mo. Ibabato mo doon sa bunganga ng bote ng mineral water. May mga papasok doon. Merong hindi papasok. Shotgunning kasi ang tawag doon, men eh. Pakinggan nyo ha, kung paano siya mag-scan. Kamatay niya. Hindi pa alam kung ano yung kinamatay. Isa sa reason niya. Isa daw. Titingnan natin. Pero hindi yun yung main reason, Hindi ko alam kung nagkautang ba siya or nagsusugal ba siya. Pero diba? Nakita mo kung paano niya tingnan yung tao ba siya or nagsusugal ba siya. Tinitingnan niya kasi yung reaction. Ay, oo, sugarol po yan. Hinintay niya magganon. Pero maaari, di ba? Kaya qualified itong tawagin na panghuhula eh. Wala naman direktang sinasabi. Palaging maaari, pwede. 'Di ba? Tapos sasabihin, hindi ako nanghuhula, 'di ba? Ang ginagawa ko ay psychic. Pero kung tutusin, hindi ganyan, maaari, pwede. Bug siya nang hindi mo napapansin. Nagsusugal ba siya? 'Di ba? Hindi siya nakakuha ng reaction dun sa kasi hindi pumalag yung ngayon kailangan niya i-confirm. Nagsusugal ba siya? Nasabi niya sa akin na 'di ba? 'Di ba kino-confirm na ngayon? Dahil na-confirm na, kung tutusin dapat hindi ka nagtatanong men eh. 'Di ba? Dapat dire-diretso lang ang reading mo. May kinalaman ito dahil nagsugal kasi siya. Ganyan. Hindi yun, nagsusugal ba siya? Kasi doon sa unang scanning niya, hindi niya nakuha yung gusto niyang reaction. Kaya dinirekta niyang tanungin. yun talaga na nalubog talaga siya. Ayan, nagkikwento na yung di ba? Siya nagulat ka. Hindi. Pumunta ka sa akin para malaman ang kasagutan. Ngayon, ibabalidate niya yung sarili niya, pumunta ka sa akin para malaman mo yung kasagutan. Pumunta ka sa akin para malaman ang kasagutan. Unang cards pala, susubukan kong makatawid, susubukan kong... Kasi kaya niya ginawa ito, nakapa niya na eh. Kung ano yung reason eh. Diba? Nakapa na ni Sir J. Costura. Nakikonekta.
Wala na yung baraha, ano, hindi na siya nagka-card reading kasi na-checkmate niya na agad eh. Kung ano yung main problem. Hmm. Oh. Sobrang nahihiya siya. Pera. Minsan nagtatago na siya ate or Mga generic na ito ng generic na katangian ng isang taong may utang, yung nagtatago. 'Di ba? ayaw na niya makipag-usap kasi parang may naniningil sa kanya. Parang hinahabol siya. Connected I na don't know lahat if yan. it is insurance or something. Tamo, I don't know, 'di ba? Man, paraan na naman ito ng shotgunning. I don't know, 'di ba? Dapat sinasabi mo ng diretso 'yan eh. Ang nangyayari kasi dito, testing the waters. May i-mention siya na pakikiramdaman niya yung reaction. I don't know kung ano. 'Di ba parang ganito 'yan, ano? Sasabihin ko sa'yo, feeling ko may nararamdaman na yung namatay. Feeling ko ang ikinamatay niya, I don't know kung heart attack ba or stroke. Pero pag nag-react siya do sa pag hindi siya nag-react do sa heart attack, hindi heart attack. 'Di ba? Pag sinabi mo, I don't know kung heart attack ba ito or stroke or na-aksidente. Pag oo na-aksidente po, di yun na yung tama, 'di ba? Pero nafi-fail nyo i-realize na sinashotgun niya yung naniningil sa kanya. Parang hinahabol siya. I don't know if it is insurance or something. Pero I don't know. nahihiya din siya sa'yo. Nalubog siya. Dahil sa pagsusugal niya. Titingnan natin, ha? So, pera ang dahilan kung bakit Na-confirm niya na eh. namatay siya. Titingnan ko kung ano ba talaga nangyari kasi nagulat ako sa pinakita ng baraha. Merong involved na malaking Hindi, pera. sa akin lang. Nagagawa mo na yung mag-reading, ba't hindi mo nalang ituloy yun? Ba't kailangan magbaraha ka uli? Nagagawa mo na eh. Tapos babalik ka uli sa baraha. Ang nangyayari dito, kapag medyo nakapa niya na, didirektahin niya na hula. Then pag mawawala na uli siya ng idea, idadaan niya uli sa baraha. Sa pinakita ng baraha, merong involved na malaking pera. Tapos, yun ang Malamang, naging source ng pagkamatay niya. Kung 20 pesos lang yun, hindi naman siguro siya mamamatay sa halagang 20 pesos. yung problema niya. Kailan pa niya sinabi Diba? Tanong uli tayo. Scanning uli. sa'yo? Diba? Dapat yung mga ganyan hindi tinatanong eh. Diba? Nandyan ka para mag-provide ng information. Cold reading uli. Nasasabi na niya sa akin na yun nga na nalubog nga daw siya sa utang, parang gano'n. Hindi tayo magkakilala. Tapos nagpapaalam na siya sa akin kung Sige lang. Anong nararamdaman mo Na hindi tayo magkakilala. ngayon na ni-reveal sa akin ng baraha to? medyo na ako. Yung Anong nararamdaman? Binabalidate niya na. Hindi, let's say, magiging fair naman ako. Although na hindi natin alam kung paano nag-start ang usapan, hindi naman natin alam, pero ibibigay ko yung kay Sir J. Costura. Let's say ganito, naisabi nung hinuhulaan, magiging fair ako, kahit na may doubt pa rin ako, at alam kong galing cold reading lahat ng sinabi niya. Ito ha, di ba, sabi niya, tapos nagpapaalam na siya sa akin kung Sige lang. saan ba yung sinabi? na nasasabi na niya sa akin Sasabi niya na daw, na
na yun nga na nalubog nga daw siya sa utang, parang gano'n. So, eksaktong-eksakto nung nahulaan ni Sir Jay Costura, tama? Tama ba? Nakakamangha, ano? Kung ano yung sinabi ni Sir Jay Costura kanina, yun na yun ang ano? Yun na yun ang... Alisin na natin yung pagiging skeptic natin kasi ako, kung mag-iisip ako bilang skeptic, pwede kong sabihin kung saan niya nakuha yun eh. Let's say, halimbawa, nung nagpabook yan, di ba? Nakita yung post niya sa FB, pwede kasing pinost niya yun eh. Na humihingi ako ng katarungan sa kuya ko na ano, para sa halaga lang yan, papatayin niyo ang kuya ko. Di ba? Pwede kasing ganon. Or asawa ko pala. Di ba? Pwedeng nabasa niya sa post sa Facebook. Pwede. O pero ano, magiging mapagbigay ako, nalaman talaga ni... Perfect na nalaman ni Sir Jay Costura na nabugbog dahil sa pera. Now, ang tanong ko, may naitulong ba yung hula niya na yun? Ano ang naitulong nung hinula niya na yun? Yung mahulaan niyang isang bagay na alam na nung nagpapahula. Ano naitulong nun? Wala. Nag-magic show lang tayo. Kasi kadalasan yan eh. May mga bagay siyang hinuhula na alam na nung nagpapahula. Ang tawag dun kasi magic show na lang yun eh. Wala naman na itutulong yun eh. Kahit pa may psychic power siya na nalaman niya na ganun yung nangyari dun, alam na ni nung kliyente eh. Diba? Katulad ng mga example ko kanina, nahulaan niya kung anong trabaho mo. Ano na itulong nun? Wala. Magic show din lang. Wala naman siyang information na binibigay na bago eh. O tingnan natin, malay mo may sabihin siya dito. Tapos nagpapaalam na siya sa akin kung... Sige lang. Anong nararamdaman mo ngayon na ni-reveal sa akin ng parahan to? Medyo Namangha! po. Medyo natuwa na ako na parang nalaman ko na yung totoo na. Hindi. Paano nalaman mo na yung totoo? Alam mo na yun bago pa sabihin ni Sir Jay Costura. Ano ba? Ikaw ang rason ha. Titingnan natin. Paano nakatulong sa yung malaman mo yung isang bagay na alam mo na? Diba? Minsan tayo mga Pilipino, hindi ko alam kung ano eh. Yes, naiintindihan ko yung dalamhati, ano. 'Di ba? Hindi ko naman pinagtatawanan yung, pero nagtataka ko paano nakakatulong na malaman mo yung isang bagay na alam mo na. Cut the cards into three. Kuha ka atin ng 9 cards of total lagay mo dito. Money. Ayan siya oh. Lumalabas talaga siya. Wala na, bibilisan niya na yung pagbasa dyan. Kasi kapa na ni Sir Jay Costura yung istorya eh. Puro pera ang dahilan. Ano pa? Ang daming naniningil sa kanya, oh. Di ba? Pera ang dahilan kung bakit. Alam mo ba kung anong kinamatay ng asawa mo? Sinabi niya sa akin. Parang sadya yung pagkamatay niya. Parang dahil siguro sa gulo ng isipan niya, pumapasok na yun sa kanya ang suicidal thoughts. Ito naman, hindi pa alam yung ano, pero parang ito yung nangyari doon sa paghati eh. Ito yung nangyari doon sa paghati eh.
alam mo ang kinamatay ng asawa, parang pumapasok sa kanya ang suicidal thoughts. Pero hindi niya naman sinasabi na nag-suicide eh. Suicidal thoughts lang. Pero tingnan natin yung sabihin. So, nag-suicide lang asawa mo? 'Di ba? Nung unang sinabi niya, 'di ba, hindi naman natin nakikita yung yung mukha neto eh. 'Di ba? Ang sabi niya dito, Pasok na sa kanya ang suicidal thoughts. pumasok sa kanya ang suicidal thoughts. Nakita niya ngayon yung reaction nito. Hindi naman natin nakikita yung reaction, pero most probably, yung mata niya, nag-agree to. Pa niya, pumapasok na sa kanya ang suicidal thoughts. So, nag-suicide lang asawa. 'Di ba? Yun ang sabi ng pamilya niya. Titignan natin. O tamo, medyo biglang titingnan natin. 'Di ba? Kasi hindi na naman uli sure. Hindi na naman uli sure. 'Di ba? Kinonfirm niya eh, tinan mo ha. Yun ang sinasabi ng niya. Tamo ha. Nung una, ganito kasi ang safe na pamamaraan niya. Sinabi niya, gusto mong malaman ng Sa kanya ang suicidal thoughts. Pumasok sa kanya ang suicidal thoughts. Pag sinabi mong pumasok sa iyo suicidal, hindi pa naman nagpapakamatay yun eh. 'Di ba? Hindi pa naman nagpapakamatay yun. Pumapasok pa lang ang suicidal thoughts. Yun ay Barnum statement naman, dulot nung pagiging baon sa utang. Pwede naman kasing pumasok talaga sa utak mo yun pag problemado ka. Barnum statement yon. Ngayon, hindi niya naman dinirektang hindi niya naman dinirektang sinabi na nagpakamatay eh. Tamo ha. Ngayon, pumapasok na sa kanya ang suicidal thoughts. hinintay niya muna yung yung reaction nito. Pagmasdan niyo itong silhouette ni ate ha. Kasi hindi naman natin nakita reaction eh. 'Di ba? Hindi natin alam ano ba yun, tumango ba siya? Nung after tumango ni ate, nakita niyo tumango si ate Pasok na sa kanya ang suicidal thoughts. O 'di ba? Tumango si ate, gumanon. Nung after niyan tumango, so nag-suicide lang asawa mo. Sabay direkta niya ngayon binitawan na nag-suicide yung asawa mo. 'Di ba? Now, ang sagot naman ni ate, tignan mo ang sagot ni ate ha. Yun ang sabi ng pamilya niya. Yun ang sabi ng pamilya niya. Hindi pa ma-confirm ni ate, syempre, siguro in denial pa si ate Hindi nakuha ni Sir J. Costura yung 100% na pag-agree. Pero kung nag-agree opo, bida na naman siya noon. Pero partially, siya nakakapa niya Nangangapa ito. Kapag sinabi niya kasi na wag niyong ipagbunyi na nahulaan niya na nag-suicide. Kasi ang unang sinabi niya, suicidal, suicidal thoughts? May isip ka lang para mag-suicide, pero hindi ka pa nag-suicide. Hinintay niya lang yung reaction nung tumango, so nag-suicide. Sa kanya nga i-confirm. 'Di ba? Ngayon, titingnan natin ha. Titingnan niya kasi parang hindi pa siya hindi pa siya satisfy Pag lumabas ang bad luck card, maaaring hindi talaga siya nag-suicide. Yung Ace of Speed. Ang bigat nito ate. Puro puro pangangapa ang ginagawa. Anak ng patola naman, di ba? Ano lang sinabi niya sa'yo? Sige, Yung last na... mag-scan ka pa, magtanong ka pa. Doon siya ngayon magbabase kung anong sinabi sa kanya ng asawa niya last time. Doon siya hahanap ng clue sa susunod niyang bibitawan na hula. Pag-uusap niyo. Yun nga po, sabi niya sa akin na ang dami nga daw niyang utang, tapos parang
mababaliw siya na O, di ba, ganun. nagkukulan? Oh, di ba? Sign and symptoms yun. Nabuhayan siya doon. Ngayon, mag-i-stick siya doon sa ano. Hindi ko pa napapanood pa, pero feeling ko, mag-i-stick siya doon sa ano, doon sa theory na nag-suicide. Kasi pinagbasihan niya na yung kwento nung ano eh, nung asawa eh, na naguguluhan eh. Sabi ang sinabi ng paraha. Kuha tayo ng last 12 cards. Tapos nasabi din niya kung ano, na parang kung wala na daw paraan, yun nga, yung parang tatapusin na lang niya yung buhay niya. Parang, Di ba? Ano na yun? Nakakapa niya na. So, nagbigay na siya ng babala sa'yo. Nako, mukhang lilining tayo doon sa nagpakamatay talaga. Tandaan nyo mga kababayan ha, yung information hindi nanggagaling kay Sir J. Costura. Yung information nanggagaling doon sa nagpapahula. Di ba? Cut the cards. Ay, nako, Diyos ko. Ace of Spades na lang ang hinihintay. Forward natin. Confirm nga nag-suicide. Alam mo ate, ang nakakaloka dito, maaring may nag-advise sa kanya or may nag-utos sa kanya. Hindi. O nga pala sinabi niya, pag lumabas ang Ace of Spades, 'di ba? Maaring iba yung i-rewind natin I-rewind natin. I-rewind natin yung sinabi niya, sorry. Cut the cards. Ulitin natin sorry balikan natin yung ng pamilya niya. Parang dahil siguro sa gulo ng isipan niya, 'di ba leaning na sila sa suicide eh. ayan siya lumalabas talaga siya. Puro ayan siya lumalabas. Dali lang Sana yung may Ako, yung medyo natuwa na ako na parang nalaman ko na yung totoo na Hindi ikaw ang rason ha, titignan natin. Yung may sinabi siya na pag lumabas ang Ace of Spades. Ato, medyo na Ulitin di natin. sa'yo. nasasabi na niya sa akin na yun nga na nalubog nga daw siya sa utang, parang gano'n. Tapos nagpapaalam na siya sa akin kung Sige lang. Anong nararamdaman mo ngayon na ni-reveal sa akin ang baraha to? medyo na ako. Wala naman nire-reveal sa iyo ang baraha eh. Ang nagre-reveal yung nagpapahula sa iyo eh. Medyo natuwa na ako na parang nalaman ko na yung totoo na Hindi ikaw ang rason ha, titignan natin. Hindi sinabi siya na pagka ace ang lumabas, ace of spade, pag bad luck card yung lumabas, saan ba banda yun? Cut the cards into cards of total kay mo. Isa may bandang ano yun eh. Lumalabas talaga siya. Puro pera ang dahilan. Ang daming naniningil sa kanya, Hindi niya na, yung mga Pera 8 ang pala. dahilan kung bakit. Alam mo ba kung ano kinamatay ng asawa mo? Sinabi niya sa Dito yun akin. Parang sadya yung pagkamatay niya. Parang dahil siguro sa gulo ng isipan niya,
pumapasok na sa kanya ang suicidal thoughts. Hindi niya naman dinerecho na nagpakamatay eh. Parang pa nga eh. Tama. Kanya, pumapasok na sa kanya ang suicidal thoughts. So, nag-suicide ang asawa mo. After tumango, so nag-suicide ang asawa mo. Mm. Yun ang sabi ng pamilya niya. Mm. Titignan natin ha. Mm. Pag lumabas ang bad luck card, maaaring hindi talaga siya nag-suicide. Malinaw. 'Di ba? Pero lahat ng evidence, lahat ng cold reading niya nagli-lead sa suicide eh. Lahat ng cold reading niya eh. Kaya ang lusot niya dito, nung pag lumabas daw yung bad luck card, hindi daw suicide. Bigay na siya ng babala sa'yo. 'Di ba? Pero dahil sa kaka-interview niya, mukhang doon talaga nagfo-fall sa suicide. So, ang mangyari, Cards of total. biglang lumabas, supposed to be dapat, tama ha? Bad luck card yung lumabas. So, dahil lumabas yan, dapat hindi suicide yan. Tama? Yun ang sinabi niya kanina eh. Hindi suicide yan. Pero, ang sasabihin niya dito, may queen na, i-ignore niya na yung mga queen na yan. Ito kasi importante eh. Alam mo ate, ang nakakaloka dito, maaaring may nag-advise sa kanya or may nag-utos sa kanya. Hindi. Di counted pa rin as suicide yun. Kung may nag-utos or may nag-udyok. Diba? Kaya lang hindi mo na pwedeng sabihin yun kasi ano ka na eh. Yung mga opinion, lahat ng na-cold reading mo, nagli-lead kasi sa suicide. Wala nang iba pang dahilan. Diba? Magpakapatay ka na lang. O, diba? So, suicide pa rin yun. Paano yung sinasabi mo kanina na pag lumabas ang Ace of Spades, hindi suicide ang kinamatay? Diba? Kahit pa may nag-udyok sa'yo, ikaw pa rin ang gumawa nun sa sarili mo. Diba? Para matakasan mo yung mga problema mo. Wala. This is a bad luck card, hindi siya tahimik. Babae po. Hindi, nakita mo na yung queen eh, babae po. Nagtanong na yung nag-yes ka na lang eh. Hindi mo naman na-mention yung babae. Hindi ko alam kung kapatid niya or nanay niya. Puro, yan na naman hindi alam eh! Yung Yan na naman na hindi alam eh! Hindi ko alam kung kapatid niya o nanay. Ano ba naman klase to? mother niya, nasabi niya sa akin na Sige, kwento pa tayo, kwento. siya. Baka, Sinabi sa'yo ng mother niya? opo. Kasi nagtanong ako sa kanya kung ano nangyari, kung saan namatay yung asawa ko. Tapos sabi niya, sa bahay. Tapos parang nabanggitin niya, masama ako, gumanon siya. Sige, may nalaman na naman siya Baka nagkasagutan. Baka Siguro ang Nasabi sinabi niya. na, Hindi. ituloy mo, pakamatay ka na lang, wala kang silbi. Siguro pa yun hindi. Pabigat ka, mga Nire-relate mo yung sinabi mo eh. Hindi. Wala, may nalaman ka na eh. May nalaman ka na eh. Doon mo na ikukonek yun. Wala. Ang nagre-reveal ng mga mangyayari yung kliyente eh. 'Di ba? Wala naman siyang na-mention na babae eh. May na-mention ba siyang babae? Nakita niya lang bad luck card eh. Ang naunang nagsabing babae, itong kliyente, ulitin natin ha. Sabi niya lang may nag-udyok. Kasi nga, hindi niya na pwedeng binali niya yung unang sinabi na pag Ace of Spades, hindi nagpakamatay. 'Di ba? Tamo. Kaya lang hindi niya pwedeng sabihin hindi nagpakamatay dahil lahat ng statements leading doon eh. Alam mo ate, ang nakakaloka dito, maaaring may nag-advise sa kanya or may nag-utos sa kanya. Di ba? Walang sinasabi na babae ha. Na magpakapatay ka na lang. Mm. Para matakasan mo yung mga problema mo.
Mm. This is a Kasi kasi 'di ba? Ang sabi niya kanina, pag lumabas yung bad luck card na 'yan, hindi nagpakamatay pero yun pa rin ang niya, doon din siya babagsak. bad luck card, hindi siya tahimik. Babae po. Di ba? Tinanong babae po. So, nanggaling na naman sa kliyente yung information na babae eh. Di ba? Hindi ko alam kung kapatid niya or nanay niya. Kaya pala yung chat ng mother niya, nasabi niya sa akin na masama siya. Baka, Sinabi sa'yo ng mother niya? opo. Kasi nagtanong ako sa kanya kung ano nangyari, kung saan namatay yung asawa ko. Tapos sabi niya, sa bahay. Tapos parang nabanggit niya, masama ako, gumanon siya. Baka nagkasagutan. Baka Siguro ang Nasabi sinabi niya. na, Siguro? Anong siguro? Hindi pwede yun. Pwede naman nag-away lang sila patay nun ka eh. na lang, wala kang silbi, mapabigat ka mga santi. Talagang sinabing ganun talaga, no? Inadvisean siya. Kaya siguro na-push yung gawin yun. Siguro. Ayan ang puro itim. Wala, hindi. Oh. Lo, siguro nagtalo sila. Siguro na eh. Wala na. Hula na yan, men eh. Hula na yan. Anong sinasabi mong hindi manghuhula to? Ano yung sinasabi niyo hindi manghuhula to? Hula na yan eh. Pag sinabi mo siguro, nanghuhula ka na nun. Ang family member niya. Siguro. Nalaman ko. Ang pinunta dyan ng kliyente mo, yung exact na sagot, hindi siguro. Kahit kami, pwede namin gawin yan na siguro. Diba? kasi sinabi ko na yun sa kanya, ipaalam mo sa pamilya mo yan. Hindi lang sa akin, kasi pamilya mo yan. Kasi anong mangyari, pamilya mo pa rin. Kailang alam nila, siguro baka yun na Yun na yung time na Oo, nagsabi time na siya, tapos nagsabi pinagalitan siguro siya. Siguro. Nagtalo sila. Pero I don't believe na sasabihin niya na pag malaki ang problema, sasabihin ng nanay na magpakamatay ka na lang. Kayo, agree ba kayo doon? Pwera na lang kung talagang walang kwentang nanay yon, sasabihin mo sa anak mo, magpakamatay ka na lang. Na alam mong nagde-defy ng logic yun eh. Hindi malay mo, pwede naman sa di malaman dahilan. Baka paano ka namin matutulungan, ganyan, wala din kaming pera. O nasan yung magpakamatay ka na lang na statement. Well, na-frustrate na siya, kaya lang ginawa na niya. Akala ko ba kanina siguro sinabi, ang sabi mo, may nag-udyok, di ba? Saan yung nag-udyok doon kung gano'n na sinabi na Wala, siya eh. Binabalansin niya yung statement niya eh, na kung paano suswak doon sa nagpapahula eh. Minamadali niya ako na mag-send ako ng pera kasi naghingi siya sa'yo. May information na naman siya nalaman. kasi yun nga, hindi sa mga debt niya, mga utang niya. At kung hindi ako makabigay, magsasuffer din yung pamilya niya. Baka doon sa mga utang niya. I see. Well, alam mo na ngayon ang dahilan, ate. Oo. Pag may time ka Alam niya ngayon, talaga yung dahilan, sinasabi ni ate eh. Kay ate nang galing eh. go to the church and have a candlelight. Okay? Maraming Yung pera. Yung mga nangyari, nagkwento din yung nagpahula. Pambihira. salamat sa pagtitiwala mo sa akin. Alam kong hindi ganito kadali, hindi ganun kadali natanggapin ang pangyayari sa asawa mo. This is Pero bullshit. maging ako man nagulat nung pinakita sa akin ang pangyayari. Ay, naku. Hindi. Anong pinakita sa'yo? Hindi ka nga sigurado na ang sabi mo kanina, pag ace ang hindi nagpakamatay. Lumabas yung ace, bumagsak ka rin sa pagpapakamatay kasi may nagsulsol ka mo or may nag-advise. Tapos hindi pa rin yun ang final. Ang final na, siguro sinabi, puro siguro na. Walang kasiguraduhan. Loob mo. Just imagine, mga kababayan ko, magbabayad ka na rin lang doon sa mga statement na siguro.
Kaya ka nagbayad yan dahil gusto mo accurate yung information na ibibigay. Kaya ito minsan, may nakadebate ako, no? Hanapin nyo yun, Bungo TV versus J. Custora supporter. 'Di ba? Ang katwiran, hindi naman daw Diyos si J. Custora para malaman niya yung bakit ka nagpapabayad? 'Di ba? Supposed to be, kung nagbayad ka, trabaho mo kasi yan, men, eh. 'Di ba? Let's say halimbawa, engineer ka. Tapos yung tulay na ginawa mo ay nagiba. Failure. Dapat ka doon? Liable ka doon. Kasi yun ang karir mo, eh. Tapos sablay ka gumawa ng ng tulay. O ikaw naman, fortune teller ka, manghuhula ka. Tapos puro walang kasiguraduhan yung sasabihin mo, magbabayad kayo doon, men. Ay di sana nagkwentuhan na lang tayo dito, gumawa na lang tayo ng theory dito. Kasi ang ginawa niya, theory na lang, eh. Nagbabayad kayo para bigyan lang kayo ng theory sa nangyari. At yung mga bagay na confirm, kayo pa yung nagkwento sa kanya. Nagbayad kayo para kwentuhan nyo lang yan. Ano ba nangyayari sa atin, Pilipinas? Okay. Maraming salamat ulit, ate. Lahat tayo ay may pinagdadaan ng problema, iba-iba. Tama na nga yan. Sabi nung ibinayad. Hindi ko pinagtatawanan yung masakit yung nangyari kay ate. Pero natatawa kasi ako dito sa session na to. Just imagine, kababayan natin, magbabayad sa'yo. Magkano ang bayad yan? Last time na narinig ko, 1.5 lang, eh. I know. Noon yon 1.5, then yung pinakahuling 3,000 na. Meron nga, di ba? Kayo ko lang sabihin, eh. Tapos magbabayad kayo ng ganun sa bagay na kayo din lang naman ang nagkwento. Kababayan naman. Diyos ko naman. Di ba? Ano ba naman ang nangyayari sa atin? Nagkaroon ba kayo ng satisfaction dyan? Sa ganyan? Anyway, mga kababayan, maraming salamat po sa inyo lahat. Bye.